Bati po ng maligayang araw ng Pentecostes at maligayang kaarawan po sa ating lahat. This is another milestone for us kasi naitawid na naman po natin ang isang buong taon. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat sa pamamagitan po ng munting programang ito, tayo po'y nagkakatipon-tipon at inaalala ang kanyang kabutihan sa ating buhay. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, unti-unti ho tayo nagkakaroon ng pagbabago ng kalooban, ng kaisipan. Nakakadagdag ho tayo sa mga mabubuting bagay sa mundong ito. Higit lalo sa mga panahong ito na punong-puno ng hate, bashing, punong-puno ng mga negatibong bagay. Ito pong ating munting programa ay patuloy na nagbibigay buhay. At kasabay po nito, nagtitiwala po ako ng buong puso na nagpapasalamat po ang Panginoon sa inyo, sa pamunuan, sa mga members, sa mga nag-a-attend. Dahil kahit ito po ay hindi madali, inyo po itong ipinagpatuloy, patuloy na binubuhay, at naniniwala ho ako na sinasabi ng Panginoon sa inyo ngayon, maraming salamat sa iyo, sa iyong contribution sa aking gawain para maalaala ng mundong ito aking pagbubuhay. Yan po ang pinapaniwalaan kong mensahe ng Panginoon ngayon sa atin, sa bawat isa sa inyo na tumulong para mapanatili ang programang ito sa kabila po ng mga pagsubok na inyong mga pinagdaanan, sa kabila po ng inyong mga personal na mga challenges sa buhay. Hindi ninyo pinababayaan ang gawain ng Panginoon. Kaya maraming salamat po. At kung ako po sa inyo, I will expect blessings. I will expect miracles. I will expect gifts. Dahil hindi po ba pag birthday, may regalo? At higit sa lahat, ang pinaka-generous na nakilala ko sa buhay na ito, yung Panginoon. Dahil higit pa siya sa sapat kung magbigay. Amen? Do you believe that something good is going to happen? Amen. Ang kunin po natin ang regalo ng Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Sabihin po natin ang hiling ng ating puso ngayon sa Panginoon. Makasimba po na ako. Patuloy na dumalay maraming biyaya sa akin. In Jesus' name. Amen. Tayo po ngayon ay dadako sa ating munting pagninilay. Let me know po pag nakikita na po yung screen natin. Sa palagay ko, nakikita na po. Yan po, nakikita na po. Maraming salamat po, Tasoni. Alam ko, ang nakikita niyong pamagat ng pagninilay natin ngayon, the power of prayer. Siguro ilang beses niyo na itong narinig, pero marapat lamang na alalahanin natin ang impact nito sa ating buhay. Dahil isa ito sa mga pinakamabisa nating sanggalang at ang pinakamabisa nating takbuhan, higit lalo sa oras na tayo ay nasasabik sa presensya ng Panginoon. Ating pong tunghayan ang kapangyarihan ng panalangin. In James chapter 5 verse 13, may paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Sinasabi po sa atin ng scripture na una, syempre, kung may paghihirap tayo, manalangin. Alam kasi ng Panginoon na marami tayong pagdadaanan. Alam kasi ng Panginoon na ang mundong ginagalawan natin, hindi perpekto. I don't want you to feel na pag dumaranas kayo ng pagsubok, pinaparusahan tayo ng Diyos. No, don't think that. Don't think that. Sadya lang talagang hindi perpekto yung mundong ginagalawan natin. Kaya naman, puno ng paalala sa atin ng salita ng Diyos na kapag umabot tayo doon sa punto na hindi natin alam kung ano ang gagawin,
Pag umabot tayo dun sa punto na sa sobrang sakit ng nararamdaman natin, lumapit tayo sa Panginoon. At alam natin, alam ko sa loob ng 20 taon, God, the one I serve, kailanman hindi tayo tinatanggihan, kailanman hindi tayo ikinahihiya, kailanman hindi tayo kayang talikuran. At nagtitiwala ako ng buong puso na sa abot ng makakaya ng Panginoon, tayo kanyang tutulungan, gagabayan, at pasasayahin. Because that He is the kind of God who wants us to be happy. At yan po ang ibaon ninyo sa inyong mga puso at kaisipan ngayong araw ng Pentecostes, na ipinadala niya ang kanyang banal na Espiritu bilang tulong at gabay dahil gusto niya tayong maging maligaya. Kaya ang sinasabi sa atin ng Scripture, kung may paghihirap, lumapit sa Diyos, manalangin, at kahit kapag nagagalak, umawit ng papuri sa Panginoon. Kaya huwag kayong magtataka kung yung mga joyful songs tayo, ha? Biblical yan. Sa mga naghahanap ng resibo. Eto na. Bakit kailangan kumanta? Kailangan umawit. Ang sapat ang turo sa atin ng Biblia. Pag tayo ay nagagalak, tayo ay noon. Isa pang paalaala, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Alam nyo, tayo pa lang ay pumapasok sa presensya ng panalangin, may regalo na agad eh. At yun ang regalo ng kapayapaan. Ang unang-unang epekto ng prayer, it gives us peace. At ang isang taong may kapayapaan, nakakapag-isip ng tama, nakakadiskarte ng tama, nakakausad ng tama. Kaya mahalaga na bago tayo magpadalos-dalos, actually mali ang pagkasabi ko, mahalaga na huwag tayong magpadalos-dalos. At ang una nating gagawin, manalangin para pumanatag ang ating kalooban. Sapagkat ang isang pusong panatag, nagagawa ang mga tamang hakbang. May the word of God or may the word of the Lord not just bless your life, but also challenge your perspective at the same time. Ang buhay natin, mga kapatid, puno ng twists and turns. May ups and downs. May mga wow days, may mga aw days. Di ba? May mga pagkakataon na para bang hirap ng buhay kahit ang dami na nating na-memorize na Bible verse. In our Christian walk, our trust in the Lord is very significant. Mahalaga ang pagtitiwala natin sa Panginoon na kapag may problema tayo, ang sabi ko nga po noong nakaraan, hindi ba minsan nakakalungkot dahil ang unang-unang nagiging casualty ay ang faith natin. Kaya natin ito pinag-uusapan at pinagninilayan ay para malabanan natin ito at para maisalba natin ang pinakamahalagang bahagi ng ating buhay, which is pananampalataya. Ito po ang baunin natin ngayong araw na ito ng Pentecostes. Ano man ang nangyari at mangyayari pa, trust God anyway. Do you believe that God knows what He is doing? Amen. Ang isang Actually, ang isang buhay na surrendered, alam niya, kilala niya ang Diyos, kilala niya ang Panginoon, na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. In Philippians chapter 4 verse 7, the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and minds. Ang kapayapaan ng Diyos na kayang tahakin at kayang tawirin ang lahat ng pangunawa ang siyang mag-iingat sa ating mga puso at kaisipan. Kaya mahalaga na unang hakbang, manalangin, lumapit sa Diyos. And you know, nakita po ninyo itong picture sa kanang bahagi.
break glass in case of fire. Saan niyo to usually nakikita? Minsan sa mga buildings, madalas sa train station, di ba? Sa mga train mismo, sa mga bus, sa mga public areas. Na ito daw po ay kailangan nating i-break o basagin in case na may emergency, in case na may sunog. Pero ang prayer po, it is more than this. Hindi lang natin ito basta binubuksan, ina-access kapag ka may emergency. Prayer is not just a part of the life of a believer. It is a believer's way of life. Ang buhay natin alone is panalangin na. Hindi lang pang emergency ang tingin natin sa prayer. We go to prayer not just because we need help or we need something. We go to prayer because we have a relationship with God. Sino po sa inyo yung na-experience nyo na yung kukumustahin lang kayo pag may kailangan? Yung mga OFW, sensitive. Ang sakit, no? Pero madalas yun ang ginagawa natin sa Panginoon. Kinukumusta lang natin. Dinadalaw lang natin siya pag may kailangan tayo. Mga kapatid, ang prayer po ay hindi araw-araw. We need to get Him involved in our lives. You know why? Because He wants to be involved. Ikinagagalak ng Diyos na makialam sa ating buhay. Ang dami-daming taong pakialamera sa mundong ito, pero ang pinakamabuting pangingialam na alam ko sa buhay ko ay ang pakikialam ng Diyos sa buhay ko. Kaya mahalaga po na ang prayer, ang turing natin, hindi lang parang emergency glass na ito, kundi isang parte ng buhay natin at pakikitungo at pagpapalago ng relationship natin sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang prayer, kailangan inaabangan natin. We need to watch for God's answers. Alam niyo, ang problema kasi, pagtapos nating magsalita, tapos na yung prayer natin, ni hindi man lamang natin inaantay magsalita ang Panginoon, mangusap ang Panginoon sa ating puso at kaisipan. Yeah? Naranasan niyo na po ba na yung kaibigan ninyo humingi ng advice sa inyo? Ang dami niyang sinabi. Tapos nung magsasalita ka na, para ibigay mo kung ano yung piece of advice mo doon sa kanyang sinabi, ang sasabihin niya, sige na, alis na ako, tapos na ako. Di ba, medyo parang offensive yon. Hindi ka man lamang pinagsalita pagkatapos mo makinig. Madalas yan ho ang ginagawa natin sa prayer. We say anything, everything we want, but we forget the most important part. And that is giving God a chance to talk to us in our hearts and in our minds. Hindi natin naaantay ang kanyang sagot. Ang prayer po, it's a two-way street. It's a give and take relationship. We give our prayers, we give our exaltations, and we allow the Lord to talk to us. And we allow Him to give us directions through the Holy Spirit. Prayer is meant to be an ongoing dialogue. Pag sinabi po nating dialogue, ibig sabihin, ito po ay hindi pang isang tao lamang. Ito ay two-way. Prayer is a communication. Alam nyo, nung nagtuturo po ako ng elementary, naalala ko, ang ibig sabihin ng communication sa English language, it is the process of sending and receiving messages. Ibig sabihin, ang komunikasyon ay proseso ng pagbibigay ng mensahe at pagtanggap ng mensahe pabalik. Kapag ito po ay walang pagtanggap ng mensahe pabalik, hindi po yun communication. Yeah. Ang problema in 1 Thessalonians chapter 5:17, palagi kayong manalangin. Yan ang bilin sa atin ng scripture. Ang problema, pagkatapos natin magsalita, nagmamadali tayong matapos. Kaya alam niyo po, ang pinakamadalas na complaint ng isang mananampalataya, bakit hindi ako sinasagot ng Diyos? Sus Maria Jose, paano tayo sasagutin? Kung pagkatapos natin magsalita, sinasarado na agad natin ang programa. We don't even allow Him na mangusap sa ating puso at kaisipan. Jesus Himself taught us to pray
in all circumstances. Mahalaga po na alalahanin natin na ang unang nagturo sa ating manalangin sa lahat ng pagkakataon ay ang Panginoong Jesus. Amen. It is always good to keep that relationship with the Lord dahil siya ang ating sandigan. You know, as for me, He's my best friend. He knows everything about me. Kaya wala akong ibang lalapitan kundi siya. Sapagkat alam ko na alam niya ang totoong pinagdadaanan at laman ng aking puso. At siya lamang ang tunay na makatutulong at makatutugon at makakapakinig sa akin ng buong puso. In prayer, we get to experience God. Alam niyo, for every relationship to be strengthened, kailangan lagi tayong nag-uusap. Tama ba? Yung pinsan ko, ang sabi niya, sa Kapampangan ito, si Sister Loisa, alam ito, may pate kami pag yan na ako na-replyan. Kuburindili, na ako na-replyan. Ibig sabihin, ang sabi niya, nag-aaway daw sila ng asawa niya kapag hindi nagre-reply yung asawa niya. Dahil yung pinakaayaw niya sa relationship nila, pag hindi daw po nagre-reply yung kanyang asawa. Kasi mahalaga po ang communication, hindi po ba? Kaya ang tanong sa atin ngayon, are we even giving the Lord the chance to speak? If we hear Him right, we can move with life right. Do you believe that? Na kapag nakinig tayo sa Panginoon at naramdaman natin ang kanyang mga gabay sa puso at isipan natin, tayo po ay nakakagawa ng mga tamang bagay. The Lord wants to speak to us. He wants to lead us. The Lord wants us to avoid things that will hurt us. Kaya nga pinagdaanan niya na yung sakit para mabawasan at para mawala yung sa atin. Kaya ang mahalaga, makinig tayo sa sinasabi niya. And the Lord wants us to show that we can get through this season of trials. We do not give the Lord the chance to lead us. We always complain about an answered prayer, katulad ng nabanggit kanina. But the truth is, we don't listen to the Lord. We give Him instructions. Diba? Binibigyan natin ng instructions ng Panginoon. Tinuturuan natin siya kung ano yung gagawin niya. Parang may mali. Diba? Which forfeits the purpose of prayer. Kasi ang purpose po ng prayer, isa sa mga purposes ng prayer, tayo po ay makinig sa instructions ng Panginoon sa atin. Because He can be very clear in a lot of things. Diba? In a lot of circumstances. In faith and even in our hardships, the Lord will speak to us. It's like you don't know but you know. Angelica, paano ba mangungusap ang Panginoon sa atin? Kapatid, this is very personal. Yung alam mo sa puso mo na ang Panginoon ang naghatid ng mensaheng yun sa isipan mo. Kasi yung puso mo panatag. At sigurado ang puso mo na galing sa Diyos ang mensaheng yun. This is the relationship that the Lord wants to have with Him. Ito yung klase ng relationship na gusto ng Diyos na magkaroon tayo. Alam mo yung pagtotoong kaibigan mo yung isang tao, sino sa inyo may mga kaibigan na tinginan nyo palang alam nyo na? Diba? Tinginan nyo palang kahit hindi pa kayo nagsisalita. Diba? Minsan tinginan nyo palang matatawa na kayo Kasi nagkakaintindihan na kayo kahit di kayo magsabi sa isa't isa. Ganyan po yung kind ng relationship that the Lord wants us to have with Him. The closer we are to our destiny, the smaller the crowd becomes, the louder we hear the Lord. We don't need all the noise, we just need that whisper. Sometimes our problems that, actually it's not a problem, siguro nakasanayan na lang natin, na ang prayer, kailangan maganda yung sasabihin natin, kailangan malakas, kailangan maingay. No. Pwede naman yun, hindi po yun bawal, wala pong masama doon. Pero kung yung sinasabi natin ay walang laman at paimbabaw lamang, ito po yung walang halaga. Pasensya na po kayo. Kasi ang tunay na panalangin, hindi po tayo hinahanapan ng Panginoon ng isang perfect prayer. Ang hinahanap po sa atin, honest prayer. Yung galing sa puso, yung totoo sa ating kalooban. God wants us to trust Him every step of the way. Again, God does not just want a beautiful prayer with beautiful words, with beautiful background.
He wants an honest prayer life. No? But what if God? Ito po ang tanong ko sa inyo. What if God seems to be not answering? Will you be able to endure? Will you be able to wait? Kung dumating man yung araw na hindi ka pa sagutin ng Diyos, mamahalin mo pa rin ba siya? Kung malalim ang pagkakakilala natin sa Panginoon, alam natin na kahit tahimik siya, alam niya ang ginagawa niya sa ating buhay at nagtitiwala tayo na hindi niya tayo pababayaan. Amen? Di ba ang isang tao kilala natin na kapag nananahimik, ibig sabihin talaga may iniisip, talaga may dinaramdam. Ang Panginoon po ay nagdaramdam pag tayo ay nasasaktan. Kaya sa madalas, ang response niya sa ating katahimikan. At hindi po yun ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Kapag tayo po ay natutong magtiwala sa Panginoon sa kalagitnaan ng kanyang katahimikan, ibig sabihin ang pananampalataya natin ay lumalago at patuloy na tayo ay nagbibigay ng pagkakataon na ang Panginoon ay makialam sa ating buhay. This is what I want to lead you today, that as we come to God in prayer, we wait for His response. Ipanalangin natin sa Panginoon na turuan niya tayong makinig sa ating mga puso at kaisipan. Ipanalangin natin sa Diyos na sa pamamagitan ng mga munting pagnanilay na ito, sa pamamagitan ng ating araw-araw na paglapit sa Kanya, matuto tayong sa wakas pakinggan siya na mangusap sa ating puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless you. And happy Pentecost Sunday. Maraming salamat po, mga kapatid. At ako po pansamantala, magpapaalam muna sa tagpong ito sapagkat ako lang po ay nasa labas at wala sa aming tahanan. At tayo po ay